Okay, so ang ating topic for today's video ay, wait lang. Okay. Scripture, ano? Ay, by the way, sino pala dito ang marunong nang magpatanggap? Joel, marunong ka na magpatanggap? May ano po, binigyan po ako ni Bro Eds po ng pattern. Tapos sabi niya po, i-meditate. Kaso hindi ko pa po nagagawa kasi medyo busy po sa Okay sa work. lang. Okay lang yan. Yan Hindi ko naman pa po napapag-aralan. Ngayon naman aaralin natin yan, yung pagpapatanggap na yan. Pati si Michelle, marunong ka magpatanggap? Di po. Ayan. So, tamang-tama tong topic natin, ano. Pero scripture muna tayo bago salvation, ano. So, mamaya ituturo natin kung paano magpatanggap. Kasi kailangan yan, part yan ng inyong training, lalo na yung mga nasa outreach, kasi kailangan marunong kayo magpatanggap. Kasi syempre, yung mga dinidisciple nyo, kailangan pinapatanggap nyo din, ano. So, before anything else, let's start na dito sa scripture. Ayan. Kita nyo na screen? Okay. Ayan. So, kailangan din dito sa scripture, alam nyo kung anong pinagbolan ng Bible. Ano, kasi may encounter talaga kayong mga tao na magsasabi sa inyo, eh bakit? Sino ba nagsulat ng Bible? Di ba tao din naman? Mga ganyan. So at least, kung meron kayong ma-encounter ng mga ganun tao, alam nyo na kung anong isasagot nyo. Ano? So ito, scripture. Ang ating objectives is to help the reader comprehend the significance and authority of the scripture concerning the Word of God. So ano ba pag sinabi nating scripture? The scripture is also known as the Holy Writings or the Word of God. Is the sacred writings of Christianity contained in the Bible. So yun yon. Ang scripture ay ang ating Biblia. Amen. Tapos, sabi dito, what is the meaning of the Bible? Ano? The word Bible itself is simply a transliteration of the Greek word biblos, meaning books. Ano? So, ayan. It also means scroll. Kasi, or parchment. Kasi nung mga unang panahon, di ba nga, nung kay Moises, ang utos ng Panginoon, saan ba nila isinusulat? Sa bato pa. Isinulat yung Ten Commandments, doon pa inukit. Kasi hindi pa uso nun ang mga papel. Kaya ang sinusulatan nila noon, mga scrolls and parchment. So ano ba yung parchment? Yun daw ay parang parte ng skin ng hayop. Biruin nyo. Ganon magsulat ang ating mga ninuno para lang meron tayong sundan na Biblia ngayon. Ano? So, ayan. Saglit lang ha. Sabi dito, ang parchment is an animal skins that had been scraped, burnished, and stitched together. Yan yung sinusulatan nila noon. In ancient time, the first words of scripture would have been written on parchment, then copied to scroll, then those scrolls would be copied and distributed, and so on. So, hanggang sa yung mga commandments na yan ay naisulat na sa papel, pinagsama-sama, hanggang yan ay naging Bible. At mas convenient na ngayon kasi ang ginagamit na natin para buksan yung Bible natin is cellphone. Ano? So, inside your Bible is a collection of 66 unique and separate books. Ayan ha. So, Biblios means books, collections of books. Yang ating Bible, yan ay collection ng 66 books. Book of Genesis hanggang Book of Revelation. So, meron tayong 39 Old Testament at meron tayong 27 New Testament. Ano? So, ayan. Itong ating Bible nito, it is a writings from different times, nations, authors, situation, and languages.
So, ibig sabihin, maraming naging author. Iba't iba yung author nitong book na 'to at naisulat siya sa iba't ibang panahon. O sige, tatanungin ko kayo, sino ang sumulat ng Book of Corinthians? Ha? Sino ang sumulat ng Book of Corinthians? Okay. Ang sumulat po ng Book of Corinthians ay si Pablo. Ano? So, marami tayong mga naging author dyan. Ano? So, ito, sunod natin. Oh my. So, ayan. Okay, so yan. Itong ating Bible, sabi nga natin kanina, ito ay isinulat ng iba't ibang tao sa iba't ibang panahon. Ano, syempre, hindi pa naman buhay si Moises nung panahon ni Abraham. Ano, kaya iba't ibang tao talaga. Hindi pa naman buhay si Pablo nung panahon nila Noah. So may iba't ibang tao na ginamit ang Panginoon para maisulat yung Biblia. So yet these writings compiled over 1,600 years all weave together in unparalleled unity, pointing us towards the truth of God and the salvation that is ours in Christ. So ito ay naisulat noong 1,600 years, noong ibinababa pa lang ni Lord yung kanyang mga commandments sa Israel. Ano? So, ano yung power of scripture? Gaano ba ka-powerful tong scripture na to? So, number one, it is alive and effective. Ano bang sabi sa mga Hebreo chapter 4 verse 12 to 13? Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Buhay at mabisa daw. Amen. Mas matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay may tanim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So, ganyan ka-powerful ang scripture. Kaya nga, di ba, kapag tayo'y nag-speak ng healing to the name of Jesus, nagbaba ng verses about healing, talagang iba yung tama sa atin. Talaga naman tayo gumagaling. Kasi yan yung sinabi kung gaano ka-powerful yung scripture. Ito ay tumatagos hanggang sa kaibuturan ng kaluluwa at kasukasuan at mga buto. 'Di ba? Ano pang sabi sa verse 13? Walang nilalang na makakapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. Amen. So, ayan yung sabi ng Panginoon. Ano pa? Number 2, it uncovers and educates us on the truth. So, ayan, yung power ng scripture. Sinasabi sa atin ang katotohanan at itinuturo ang katotohanan. Sabi sa 2 Timoteo chapter 3 verse 16 to 17. Ayan. So, ito. Sabi dito, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapaki-pakinabang sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagsaway sa mga kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. So, yan yung ginagawa ng ating Bible. Ano? Tinuturo ang katotohanan at sinusuway ang mga kamalian. Itinutuwid tayo sa tamang pamumuhay upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. Ano? So meaning, sinasummarize nitong verse na to na through this Bible, tayo ay minamold ng Panginoon para gawin yung tama according to His will. So, anong importance ng Bible? Bakit ba kailangan natin ng Bible? So, number 1, it contains God's Word and the revelation of Christ. So, nandoon yung salita ng Panginoon at doon din nire-reveal kung sino si Kristo sa ating buhay. So, dito pa nga lang sa 2 Corinthians chapter 5 verse 20, sinabi ng mga alagad, kaya nga kami mga sugo ni Kristo. Ang Diyos mismo ang nakikiusap sa inyo sa pamamagitan namin. Ano? So dito nabanggit ulit
Si Kristo at ang Diyos ay isa. Kami nakikiusap sa inyo alang-alang kay Kristo, makipagkasundo kayo sa Diyos. Amen. So, ano yung number 2? It contains the divine laws. So, nandyan sa Bible natin yung mga utos ng Panginoon. So, sabi sa Jeremiah chapter 31 verse 33 to 34, ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon. Itatanim ko sa kanilang kalooban ang aking kautusan. So, nandyan ang kautusan sa Biblia. Isusulat ko ito sa kanilang mga puso. So, kaya naisulat yung Bible kasi nakatatak na sa puso ng mga Israelita yung mga commandments. Siyempre, para hindi makalimutan at para maipasa to sa salinlahi, ay iyan na isinulat. Ako ang kanilang magiging Diyos at sila ang aking magiging bayan. Hindi na nila kailangang turuan ng isa't isa at sabihin, kilalanin mo si Yahweh, sapagkat ako'y makikilala nilang lahat mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. So, kikilalanin natin ang Panginoon mula sa pinakamababang status hanggang sa pinakamataas. Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang kasalanan at kalilimutan ko na ang kanilang kasamaan. So, nandiyan yung divine laws natin. Ano pa? Number 3. Its content in 66 books summarizes the work of about 40 writers from different periods. Ayan. So, gusto ko lang i-inform ang lahat na 40 writers ang ginamit ng Panginoon para maisulat ang Bible. And marami sa books na to, 4 ata sa books na yan ay isinulat ni Pablo. So, ayan. Anong sabi ng Lord about sa Bible? Sabi niya sa Mateo chapter 24 to 25, lilipas ang langit at ang lupa, ngunit ang aking mga sinasabi ay tiyak na mananatili. Amen? So, kaya nga hanggang ngayon biruin nyo, 1,600 years ago na isulat tong Bible. Pero hanggang ngayon, kahit patay na yung mga author, kahit wala na yung mga author, yung salita ng Panginoon hanggang ngayon buhay pa din at patuloy na nagmamanifest sa ating lahat. Amen? So, ano pang sabi sa Isaiah 40, chapter 40, verse 8, ang damoy nalalanta at kukupas ang mga bulaklak, ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. So, mawala man ang langit at ang lupa, kumupas man ang mga bulaklak, pero mananatili ang salita ng Panginoon. Bakit? Kasi nandiyan tayo. At higit sa lahat, nandiyan yung hinirang niyang bansa, ang Israel. Kaya tayo yung mga nagpapatotoo at nagpapasa sa mga susunod na henerasyon about dito sa Biblia, about sa paniniwala sa Biblia. Kaya nga 'di ba nung umattend kayo dati ng sugod, isalba ang susunod na henerasyon. Ano pa? So number 4, the Bible reveals who we are. So itinuturo ng Bible kung sino tayo. At kung ano yung dapat nating gawin. So, sabi sa mga taga-Roma chapter 12, verse 2 to 3, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. So kahit sa Bible, noon pa lang sinabi na ng Panginoon na huwag tayong makikiayon sa takbo ng mundo dahil ito ay masama at hindi makadiyos. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So, magpasakop tayo sa will ng Panginoon. Para maunawaan natin kung ano yung will niya. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kasi pag nagpasakop tayo sa Panginoon, magagawa natin kung ano yung kalugod-lugod sa harapan niya. Bakit ba kailangan nating maging kalugod-lugod sa Diyos? Iyan naman ay para din sa atin. Para tayo ay makapamuhay ng ayos, peaceful. Kasi kahit saan tayo maghanap ng peace sa mundong ito, hindi yan maglalas. Pero yung peace na nagmumula sa Diyos, yan yung naglalas. Eternity pa nga. Amen. At lagi nating tatandaan, yung ating buhay dito sa lupa, exam lang natin yan.
para tayo ay makapasok sa kaharian ng Panginoon. Bakit hindi pwede na lahat tayo ay papasok? Sabi nga, walang worthy sa Panginoon. Wala kahit isa. Pero through Jesus Christ, binigyan niya tayo ng pagkakataon para makapasok sa kaharian niya. Kasi ayaw ng Panginoon, kaya hindi tayo pwedeng kaya hindi talaga lahat makakapasok unless is i-accept mo si Jesus as your Lord and Savior. Kasi ayaw ng Panginoon na yung mga papasok doon is unbeliever. Ayaw niya na magkakaroon ng another Satan. 'Di ba? So gusto ng Panginoon, pag nandiyan na tayo sa kanyang kingdom, nandoon na tayong iisang paniniwala, iisang Diyos. So, ganun yon. Although, binigyan niya tayo kasi di ba pwede naman na wag tayong bigyan ni Lord ng sarili nating will. Kaya naman ng Lord na ang gawin is yung will niya na lang ang masunod automatically. Tanggalin na yung sarili nating will. Pero dahil sa sobrang mahal tayo ng Panginoon, binigyan niya pa rin tayo ng sarili nating will. So, ayan. Sabi sa verse 3? Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. So, yan na yung sinasabi ko kanina. Kaya, huwag masyado nating pahalagahan yung sarili natin. Kasi baka puro yung will na lang ang masunod natin, which will result para tayo ay hindi makapasok sa kaharian ng Panginoon. Although may sarili tayong will, free will, binigyan tayo ng Panginoon yan dahil mahal niya tayo. But again, always the will of the Lord will be done in our heart, in our life. Amen. Sa halip, sabi ng Panginoon, pakaisipin niyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. So, ayun. Lagi natin i-consider yung ating faith with God. Yung faith na yan, magsisimula yan sa maliit. Pero as times goes by, dahil sa mga obstacles sa mga nararanasan natin, yan ay nag-grow. So what we need to do is to be still and know that we have our God. Amen? So yan ang tinuturo sa atin ng Biblia. Tayo ay pinapalakas. Kaya ganyan ka-importante ang scripture. Ano pa ang number 5? Bakit daw importante ang scripture? It uncovers what will happen when this life is over. So, sinasabi nito kung anong mangyayari after nating mamatay or after ng kamatayan. Ano bang susunod na mangyayari? So sabi sa mga Hebreo chapter 9 verse 27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. So ayan, after ng kamatayan, syempre, meron tayong judgment day na mangyayari. Pero again, itinuturo sa atin ng bishop na pagkamatay natin, hindi naman agad-agad judgment. Kasi kailangan niya, 'di ba? Sabi sa Bible, kailangan is if ang judgment day yan ay dadating pagka kilala na si Hesukristo or naipakilala na si Hesukristo sa buong mundo. So meaning kaya nga tayo 'di ba may gift ang JA1 na tayo ay nagpapatanggap kahit sa kaluluwa. Pero yung mga kaluluwang yun ay yung mga talagang hindi pa nakakakilala o hindi pa talaga tumanggap kay Kristo. Amen. Pero lagi niyong tatandaan, tayo ay dadating at dadating sa paghuhukom. At kung babasahin niyo yung Revelation, doon itinuturo ano bang mangyayari sa second coming, ano bang mangyayari sa rapture. So, ina-explain ng scripture ang future. Amen. So, how to understand the Word of God? Paano ba natin maiintindihan itong salita ng Panginoon, itong scripture ng Panginoon, mga scripture? So, number 1, listen carefully to the voice of God on a daily basis. So, isipin mo, paano ba ako makikinig sa salita ng Diyos?
hindi ko naman naririnig ang boses niya. Not literally, pero may iba talaga na nakakarinig ng boses. Kasi biblical din naman yan, Pero yun nga, based on sa mga napag-aralan na natin noon, sa prayer, meron tayong prayer na kailangan concentrate ka talaga para marinig mo yung kanyang boses. Pero hindi lang naman sa ganong paraan mo maririnig ang voice ng Panginoon. Kaya lagi ko kayong ine-encourage to make your devotion kasi diyan nalalaman nyo kung ano yung gustong ipagawa sa inyo ng Panginoon, kung ano yung kanyang commandments. Kaya tayo maging masipag na, sa ating pagde-devotion. So, anong sabi sa Deuteronomy chapter 28, verse 1 to 2? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos, diba? Susundin at tutuparin ang mga utos. Gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat. Ayan, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Ayan, habol na lang daw si Joyce. Ayan, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Okay, so ang kaakibat ng ating pagsunod sa Panginoon ay pagpapala. Again, how will you listen to the voice of God? By making your devotions at sa pagsunod dun sa dine-devotion nyo. Dun nyo maririnig at malalaman kung anong gustong sabihin ng Panginoon through your experience sa pagsunod sa mga devotion na yon. Pangalawa, paano natin maiintindihan ang Word of God? Read it with a right attitude. So, kailangan palang may attitude tayo, may tamang attitude sa pagbabasa ng Biblia. So, kailangan pag nagbasa ka niyan, kailangan nandyan yung mga realization, nandyan yung self-reflection, nandyan laging may application. Bakit? Sabi sa Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos kung ito'y pinapakinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. So, yan ang sabi ng Lord. So, una, listen. Pero hindi lang pala dapat listen. Kailangan ginagawa din natin. So, ano pang sabi dito? Meditate on it. Meditate. So, meditate day and night. Sabi sa Joshua chapter 1 verse 8, huwag mong kaligtaang basahin ang aklat ng kautusan. Huwag daw natin kakalimutan. Kaya magsipag mag-devotion araw-araw. Pagbulay-bulayan mo iyon araw at gabi upang matupad mo ang lahat ng nakasaad doon. Sa ganoon, magiging masagana at matagumpay ang iyong pamumuhay. So, pagbulay-bulayan. So, kailangan talaga, word by word, iniintindi mo yung binabasa mo. Hindi yung parang, hindi naman masamang gawing basahin siya na parang nagbabasa ka ng libro. Pero kailangan, iniintindi mo siya word by word. Ako, pag nagbabasa ako minsan, isang kwento ng isang kwento. Hindi siya isang buong chapter. Parang ganun yung ginagawa ko kasi pinagbubulay-bulayan ko talaga siya ng sobra. Kasi yan yung sabi sa Bible bawat word iniisip ko, bakit ba ito naisulat, bakit ba ito yung commandments na naibaba nung panahon na yon. Talagang kailangan isa sa puso mo yung nabasa mo at gagawin mo. I-a-apply mo. Kaya tayo may application sa ating devotion. Number 3, put its command into practice. Ayan. Pag sinabi nating practice, hindi lang yan isang beses. May nag-practice ba na isang beses lang? Kaya nga siya tinawag na practice. Ibig sabihin, paulit-ulit nating ginagawa. Kaya put its command into practice. So halimbawa, na-experience mo ito, na-apply mo yung Bible verse na yon. So, kailangan sa susunod, i-a-apply mo ulit yan. Hindi yung, na-apply ko na naman to dati, okay na yun. Hindi ganun ang Kristiyano.
dahil tayo ay minamold ng Panginoon, dapat continuously tayo ay nag-a-apply ng mga natututunan natin. Not once, not twice, but every day. Okay? So, ano pang sabi sa number 4? Communicate and confess it. Kailangan daw pala kino-communicate at kino-confess natin yung ating mga nababasa. Ay, by the way, sabi sa Santiago chapter 2 verse 26, sa put its command into practice. Patay ang katawang walang espiritu, gayon din naman patay ang pananampalatayang walang kasamang gawa. Okay? So, kung walang kasamang gawa ang ating um, pananampalataya, so voided, walang dating yun sa Panginoon. Hindi ka totoong nananampalataya kung hindi mo isinasagawa yung pinaniniwalaan mo. Like for example, tithes and offering, sabi mo, ako'y naniniwala na ako'y ibe-bless ng Lord, ako'y naniniwala na ibubuhos na sa akin lahat ng pagpapala, pero hindi ka naman nagta-tithes. So, tingin mo ba marireceive mo yung promise ng Lord sa salitang yon? Of course not. So, kailangan ang ating pananampalataya ay may kalakip na gawa. So, yon, communicate and confess it. Kailangan pala i-share natin ang Word of God. So, sabi sa mga taga-Roma chapter 10 verse 10, sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso. So, tayo dito sumasampalataya sa pamamagitan ng puso. At sa gayon ay itinuturing ng matawid ng Diyos. Napapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang at sa gayon ay naliligtas. Amen. So, pinapahayag naman natin, kailangan daw, i-share din natin yung mga nababasa natin sa Biblia. Para yung kaligtasan hindi lang sa atin, kundi para na rin sa mga tao na nangangailangan nito. Amen? So, conclusion, it is important to understand the scripture as it teaches us what to do to survive in our daily life in this world. This holy writings is a collection of what happened in the past between God and man and reflects what continues to happen in the future. So, ito kasing mga nangyari o mga nakasulat sa Biblia, mga pangyayari, yan ay sumasalamin lamang sa kinabukasan at sa nangyayari ngayon. The Holy Scripture will unveil the truth and help us to be saved until the judgment day. So, itong scripture na ito ay nakakatulong para tayo ay masave hanggang sa second coming, hanggang sa rapture. Amen. So, ayan, yun lang naman yung ating topic about sa scripture. So, ngayon, alam niyo na kung paano siya naisulat, kung paano siya nabuo, kung anong importance niya. So, ma-explain nyo na rin to sa mga dinidisciple nyo. So, second naman na aaralin natin is salvation. So, kung hindi pa kayo marunong magpatanggap, kaya isinama natin to sa topic natin para yung ibang hindi pa marunong is matuto, lalo na yung mga nasa out. Kailangan marunong kayo. Yes. Amen. Amen. Amen talaga. Kailangan marunong magpatanggap. Ayan na, ating charumba na salvation. Okay, yan. So, anong objectives natin dito? Dapat sabi ng tuturo niyan eh. Oo nga salvation. Hindi, parang nahato na yung kote-kote. Paaanahan lang natin ito ha. Kasi hindi naman pwede na pagka kayo magpapatanggap, isasauluhin nyo lang yung prayer na iyon. So tingin nyo ba kapag sinaulo nyo lang yung prayer na iyon, yun ay may dating sa Panginoon at sa pinapatanggap nyo? Syempre hindi. Hindi nyo lang basta ipagpe-pray yung taong yun, kundi before nyo ipag-pray, kailangan i-explain nyo muna bakit pa kailangan natin ng kaligtasan. 'Di ba? Ay baka mamaya magtanong yung inyong pinapatanggap, ano ka, Ari, bakit ga ako pinagpe-pray ng ganito? 'Di ba? So, walang dating. Hindi siya tunay natatanggap kung ipagpe-pray nyo agad. Kailangan i-explain muna natin. So, yun ang objectives natin dito para matuto ang bawat isa na magpatanggap. So, ano bang meaning ng salvation? Salvation is God's grace. It is to save, help in distress, rescue, deliver, and set free. So, yun ang salvation. To save. Para ma-rescue tayo saan? Sa impyerno. At para tayo ay ma-set free. Amen?
sa mga strongholds. It is the gift of freedom from our sins that Jesus made possible by taking the punishment for our sins on the cross. Ayan, wait lang ha. Nabalik-balik siya eh. Ayan. So, yung salvation pala ay nangyari mula nang si Jesus mula nang inako ni Jesus yung punishment para sa ating mga kasalanan nung binuhat niya ang cross. Amen. So tingin ko naman kung i-explain niyo yan kahit sa ano pang religion ng taong yon. Since sa Pilipinas naman, lagi tayong may mga Semana Santa. Pag naman siguro sinabi niyo yung word na Jesus na nag-take up ng cross, ng buhat ng cross, siguro maiintindihan naman nila yan. Ano? So, through this gift, sabi sa 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, he who is faithful and just will forgive us our sins and cleanse us from all unrighteousness. So, pag pala kinonfess natin ang ating mga kasalanan, siya na ating Diyos ay patatawarin tayo sa ating mga kamalian. Ano? So, kailangan i-share nyo rin na tayo ay makasalanan. Dahil tayong makasalanan, kailangan natin ng kapatawaran ng Panginoon. At kailangan natin si Kristo sa ating buhay. Dahil siya nga ang nag-take up ng punishment para sa atin. Para tayo ay kung sino man yung maniwala sa Kanya bilang maniwala tayo sa Kanya bilang ating Diyos at tagapagligtas, tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil yun sabi sa John 3:16. Ano? So sabi nga dito, this is one of the most important promises of Scripture. It gives us freedom and hope for the future. God is faithful and daily invites us to find new life in response to that faithfulness. Ayan, sinend na ng ating pastora. Yung, yan, yung nasa ID, yung pinamimigay natin, yung Romans chapter 6 verse 23. Pero later on, ating i-discuss yan. Ito yung kailangan na maintindihan ng bawat isa, before tayo mag-share. Sana maintindihan nyo din ito. Salvation is a process, not a one-time event. So, before ko ituloy yung ating discussion, gusto ko mag-open mic ang bawat isa. So, Joel, tingin mo save ka na? Hindi pa po. Abby, tingin mo ikaw ay Yes, save na? Oo naman. Ikaw, Siyempre. si Toray, alam niyan, save na siya. Eds, alam mo bang ikaw ay save na? Sure ka ba na ikaw ay save na? Are you confident? Amen. Desa, sure ka ba na ikaw ay save na? Desa, open mic. Sure ka ba na ikaw ay save po, na? maintindihan. Putol-putol po. Yes po. Sige, yes daw. Okay, Joyce, sure ka ba na ikaw ay save na? Confident ka ba na ikaw ay save na? Opo. Okay, si Pe, sure ka ba na ikaw ay save na? Ha? Ay, hindi natin marinig si Pe. Junie, sure ka ba na ikaw ay save na? Yes po. Amen. So, syempre, dapat confident tayo na tayo ay saved na. Although, sinabi dito na salvation is a process, not a one-time event. Ang salvation kasi, pag binigay yan sa inyo ng Panginoon, hindi niya na yan binabawi kasi binigay niya na yan. Pero sasabihin ko sa inyo kung bakit ito ay process pa din. Pero pag tinanong kayo kung kayo ay saved na, we should be confident.
we are saved. Kasi one time ako ay nag-cell group dyan sa Malvar, the cell group about salvation. Tapos tinanong ko sila isa-isa. Parang ganyan din yung tanong ko kung confident ba sila or sure sila. Alam nyo, ang sagot nila, lahat. Hindi pa daw sila saved. Alam nyo kung bakit yun yung sagot nila? Kasi ang laging naiisip ng tao dyan, makasalanan naman ako Makasalanan ako kaya ako hindi pa saved. I'm not worthy of the Lord. Which is totoo naman, lalo na ng mga bagong Kristiyano pa lang tayo. Alam natin hindi tayo ligtas kasi nga, kapag i-share ang salvation na yan, hindi na agad natin express na tayo ay ligtas na, hindi agad tayo confident dahil sa kasalanan. Pero lagi niyang tandaan, kaya nga ibinigay sa atin si Jesus Christ, na siyang nag-take up ng cross, ng punishment para sa mga kasalanan natin. Dahil kay Jesus Christ, kaya tayo pinatawad. So, lagi natin yung sasabihin sa mga pinapatanggap natin. Para hindi nila maisip na makasalanan sila, hindi sila worthy, kaya hindi pa sila saved. So, ayan. Sabi dito, receiving salvation through Jesus Christ isn't the end of the process of being saved. Again, saved na tayo, pero bakit sinabi dito na pag tinanggap natin si Jesus Christ is hindi pa yun yung katapusan ng process ng pagiging saved. Diyan, tinanggap na natin si Jesus Christ. Ang tunay na saved po ay yung gumagawa ng kanyang mga salita. Bakit po sinabi mo pagka pinatanggap saved na? Syempre, saved ka na, di ba? Lagi nga nating kiniklaim at dinedeclare ang mga bagay na kahit hindi pa nangyayari, ay nangyari na. 'Di ba? Kiniklaim natin yon. So, para yun yung mag-manifest sa atin. Kaya kiniklaim natin na tayo ay saved. Lagi niyong tatandaan, ang kamatayan ang naghihiwalay sa atin sa Panginoon. Ngayon, kung hindi mo susundin yung mga utos ni Jesus Christ, anong magre-result nun? Kasalanan. At yung kasalanan ay sanhi ng paghihiwalay sa atin ng Panginoon. At kung dumating ang Panginoon na ikaw ay nasa kasalanan or ikaw ay mamatay na ikaw ay nasa kasalanan at nakakilala na kay Kristo Jesus, do you think you will still be saved? 'Di ba? So, dyan yun pumapasok yung sinasabi nating process na kailangan ang ating pagiging saved ay nasa process. Again, hindi ka tunay na tumanggap kay Hesus Kristo kung hindi mo isinasagawa yung mga sinasabi niya. Because the true servant of God and the true person who accept God is the one who carries the mission, vision, and follow His commands. Amen. So, yun yon. So, by the way, malapit mag-end ang ating itong ating link. So, gagawa ulit ako ng bagong link pag na-out. Papasok ulit kayo dahil tayo may quiz later. Dahil magpapa-exam daw ang pastor sa inyo. So, yung ating quiz na yon ay for your, exercise. Okay. So, isunod natin. It is the beginning of a lifelong process of being continually shaped into the people that God intends us to be. So, ayan. Once we are saved, dyan, di ba, pag nga daw tayo ay nagkaroon ng salvation at ng new birth, marireceive natin yung banal na espiritu ng Panginoon. Kaya nga, hindi ka muna pwedeng binyagan ng hindi ka pinapatanggap. Kasi yun ang requirement ng binyag. Kailangan tumanggap ka muna kay Kristo ng salvation. Kasi doon mo marireceive si Holy Spirit. Ngayon, pag na-receive mo si Holy Spirit, yan yung magiging conviction mo, yan yung magtuturo sa'yo ng tama at mali, at yan yung magmumold sa'yo para maging kawangis natin si Jesucristo, para maging kawangis natin na ang Panginoon, para tayo ay maging karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. This means becoming more and more like Christ. Amen? Something we do in grateful thanksgiving for our salvation. So, pag naging kamukha natin si Kristo, isa na rin pala itong paraan para tayo makapagpasalamat sa Kanya sa salvation na ibinigay niya sa atin. As we become more like Christ, God works through us to share Christ's love and grace with the world. So, ano ba yung ginawa ni Jesus nung nandito siya sa lupa? 'Di ba? Shinare niya ang salvation, shinare niya ang turo. Kaya tayo nagkaroon ng New Testament.
Amen? So, ganun din yung gagawin natin kasi nga tayo ay Christ-like. Yun yung mission natin ngayon, to share this salvation. Huwag naman tayong madamot. Na sa atin lang yung salvation. I-share din natin sa family natin. Kayo ba ay matutuwa na kapag nagkaroon ng second coming or rapture, tataas ang ating kaluluwa, tapos yung ating mga mahal sa buhay, andun lang sa baba, makakaranas ng 7 years of tribulation, o kaya naman, dediretso na sa impyerno, di ba? So parang, ano ka pa nun, makonsensya ka pa nun kasi hindi mo na i-share yung salvation. So, let's share the salvation to everyone. Amen? So, pangalawa, so na-explain mo na yung salvation sa iyong patatanggapin. Pangalawa, bakit daw natin kailangan ng salvation? So, to save us from eternal death and to rescue us from hell. So, ayan na, yung sabi sa mga taga-Roma, chapter 6, verse 23. 'Di ba? Para daw tayo ay iligtas sa naglalagalab na apoy ng impyerno. So sabi dito, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. So, kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Hindi to yung kamatayan na nadedo ka lang. This is a spiritual death. Kasi pag meron tayong kaluluwa, yan yung mamamatay. Yun ang kabayaran ng kasalanan natin. Ngunit, ang walang bayad na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, ayan. Ang kabayaran ng ating mga kasalanan, kasi tayo nga ay makasalanan Itong kasalanan natin ay galing pa kila Eva at Adan. Mana pa natin itong kasalanan na to. Kaya para matanggal yung mga kasalanan na yun, lalo tayo nasa laman, ay kailangan nating tanggapin si Hesukristo. Dahil ang binibigay ni Hesukristo ay buhay hanggan. Saan? Sa kaharian ng Panginoon. Amen? O ayan. Tapos, ito. Lagi niyong i-explain, although mahirap to, kasi baka mamaya matakot yung inyong pinapatanggap. Pero lagi niyong sasabihin, bakit kailangan nating tumanggap para 'di ba iligtas tayo? Kasi sabihin niyo, tayo ay may kasalanan. Pangalawa, totoo ang impyerno. Hell is real. Sasabihin niyo sa kanila. So, these are the verses saying that hell is real. So, ano sabi sa Mateo chapter 25 verse 46? Itataboy ang mga ito sa kaparusahang walang hanggan. Ngunit, ang mga matuwid ay pupunta sa buhay na walang hanggan. So, may dalawang destinasyon na binanggit dito. Una, yung destinasyon ng kaparusahang walang hanggan. So, ang binabanggit dito ay impyerno kasi kaparusahang walang hanggan Ano bang meron sa impyerno? Di ba doon pinaparusahan eternal. So, yun yung unang binanggit dyan. Yung pangalawang binanggit dyan, yung matutuwid, ay pupunta daw sa buhay na walang hanggan. So, yung buhay na walang hanggan na yun ay ang kaharian ng Panginoon. So, dyan binanggit na ang impyerno ay totoo kasi may dalawang destinasyon ng tao. Yung una na itataboy ay yung hindi sumusunod sa kalooban at yung matuwid ay doon sa kaharian ng Diyos. Pangalawa, ano pang sabi sa Mateo chapter 5:22? Nagsasabing ang impyerno ay totoo. Ngunit sinasabi ko naman sa inyo, ang sino mang napopoot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Okay, sa judgment. Ang humahamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa kataas-taasang kapulungan ng mga Hudyo. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Amen? So, diyan, binanggit, apoy ng impyerno. Wait lang guys ha, bubuksan ko ang ilaw. Ayan, tuloy na tayo. Sorry sa konting patalastas. Okay. So, ito, you should need to love
not only your brothers and sisters in Christ, but all the people in the world. Ano, kasi yan yung sinasabi sa verse na yan. Also, alam nyo ba kung bakit tayo hindi nagmumura? Ayan na po yung Bible verse na nagsasabi. Yang ulol ka na word na yan, okay, hindi ko kayo sinasabihan yan ha, binasa ko lang. It not only intends Ay, sorry na pindot. it not only intends sa word na yan, but I believe it also intends sa mga pagmumura natin, sa mga cursing natin. Ano? So we should not curse our brothers and sisters. Ano? Kaya wag tayong magsasabi ng mga putot kotsyenta, mga tangi, wag tayong magsasabi ng ganon. Bakit? Kasi pag nagsabi tayo niyan, ano sabi ng Lord? Manganganib na maparusahan sa apoy ng impyerno. Ano? Kaya, if you have meron kayong mga dinidisciple na hindi pa rin mapigilan, pero tingin nyo matagal na sa church at pwede nyo nang babaan ng salitang yan, ibaba nyo na. Ano, kasi kawawa sila, lalo na kung napatanggap nyo na, kilala na si Jesus. Ano, so, kasi yung word na yan, no, kung iintindihin nyo, yan ay parang cursing or panliliit sa iyong kapwa. So, hindi lang yan yung salitang ginagamit doon. Marami. 'Di ba? Okay. So, ano pa? Ayan, na-explain nyo na sa kanila kung bakit kailangan natin tumanggap ng salvation. Una, dahil tayo makasalanan. Pangalawa, dahil totoo ang impyerno. Ano, dahil ang mga matutuwid ay mapupunta sa kaharian ng Diyos at ang mga hindi sumusunod ay sa impyerno. At pangalawa, ito sasabihin sa kanila din, ano, pwede niyong i-explain ano yung mga promises ng Panginoon pag na-receive natin yung salvation. Siyempre, unang-una na dyan yung eternal life, which is din sinabi natin sa Romans chapter 6 verse 23. So, eternal life, sabi po sa John 6:47 to 51, pakatandaan ninyo, ang sumasampalataya sa akin ay may buhay na walang hanggan. O sumasampalataya kay Jesus, magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ako ang tinapay ng buhay. Si Jesus ang tinapay ng buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ila, ngunit sila'y namatay. So, ibang tinapay ang binabanggit dito ng Panginoon. Ano, hindi literal na tinapay, kundi spiritual na tinapay. Amen? Narito ang tinapay na bumaba mula sa langit upang ang sino mang kumain nito ay hindi na mamatay. So yon, ang ating binabanggit na kamatayan dito ay is not our physical body, but our spiritual. No, yun yung kamatayan na binabanggit natin dito. Kaya nga 'di ba sabi ko kanina, hindi porket namatay ka na physically is magkakaroon agad ng judgment. Ano? Kasi yung kamatayan na binabanggit dito is spiritual na pagkamatay. Kaya meron pa rin pagkakataon yung mga espiritu na hindi pa talaga tumatanggap at hindi pa nakakakilala kay Jesus. Yan ang gift ng JA1 family. Ano? Pero again, hindi natin sila tinatawag. Sila ay kusang dinadala sa atin. Amen. Baka mamaya, ay tawagin natin lahat at patanggapin natin lahat. Huwag gayon, ha? Hindi yan ang turo sa atin. Pero sooner is magkakaroon din tayo ng topic about deliverance. Doon natin yan i-discuss. Ano? Okay. Ako nga ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba sa langit. So, at ang tinapay na ibinibigay ko upang mabuhay ang sanlibutan ay ang aking laman. So, kaya po tayo merong partaking of bread and juice. Ano? Kasi dito yan natin nakuha na din. Ano? Dahil sabi nga, ang tinapay ay ang ating Panginoong Jesus. Ano? So, anong number 2 na promise when you receive salvation? Of course, forgiveness of our sin. Amen? So, kapag tayo ay nakareceive ng salvation, hindi lang tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan, kundi papatawarin din tayo sa ating mga kasalanan. Anong sabi sa 1 John chapter 8 verse
chapter 1 verse 8 to 10. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. So kaya kailangan yung patatanggapin nyo is talagang i-explain nyo sa kanila na tayo ay makasalanan. Ano? Kasi kung hindi nila kayang tanggapin sa sarili nila na sila ay makasalanan, so dinadaya lang nila ang sarili nila. Ano? At wala sa kanila ang truth. Subalit, kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. Ayon. So, kailangan, kung natatandaan nyo, kung sino dito yung mga nag-first communion noong grade 3. Ako kami kasi nag-first communion kami talagang before kami tumanggap ng sakramento ng first communion noon, kami kinakausap ng pare at pinapasabi sa amin lahat ng mga kasalanan namin. Ano, kailangan be specific anong kasalanan yon. Ano, so kung kaya nyo na they can confess specifically their yung kanilang mga kasalanan, di mas much better. At least, they are aware kung ano yung mga kasalanan nila at mas ramdam yung sincerity doon. Ano? Yung pansabi dito. At lilinisin. Ayan, wait lamang. Oh, wait lang ha. Ano sabi dito? At lilinisin daw. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. Amen. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkasala, ginagawa nating sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. So, once we confess our sin, tayo ay nililinis ng Panginoon sa mga kasalanang iyon. Amen. So, una, eternal life. Pangalawa, forgiveness of our sins. At pangatlo, position of a son. Kapag tayo nakatanggap na ng salvation, tayo ay nagiging anak na ng Diyos. Kasi 'di ba, sabi nga natin, hindi lahat ng tumatawag ng ama sa kanya ay kanyang anak. Sabi sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumatanggap at sumasampalataya sa kanya ay binibigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Amen. So kailangan tatanggapin natin siya at sasampalataya tayo sa kanya para tayo ay maging anak niya. Pang-apat, kapag tayo tumanggap sa Panginoon, tayo inheritance with Christ. Paano inheritance with Christ? Ito yon, yung sabi sa mga taga-Roma chapter 8 to 17. At yamang mga anak, tayo ay mga anak na, di ba? Dahil tayo tumanggap. Tayo ay mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. So, we will inherit the kingdom of God together with Jesus Christ. So, yan na yon. Tayo ay makakapasok sa kaharian ng Diyos kapag tayo ay tumanggap ng salvation. Sapagkat kung tayo kasama niya sa pagtitiis, tayo makakasama niya sa kanyang kaluwalhatian. So, totoo naman ang buhay natin dito sa lupa, ito'y exam dahil hindi pa talaga tinatanggap ng buong tao si Jesus Christ at hindi tinatanggap pala ng lahat ng mananampalataya ang Panginoong Hesukristo, talagang tayo ay makakaranas ng maraming obstacles. Pero, ang sabi ng Lord, ang makapagtiis hanggang sa huli ay maliligtas. Ano? So, may kinalaman yan sa number 5. Ba't kailangan nating magtiis? Naka-receive lang naman tayo ng salvation. Kasi ito yung sabi, old has gone, the new has come. So, sabi sa 2 Corinthians 5:17. Ano? Eto na. Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, dahil di ba nga itinuturo natin sa kanila na kailangan nating tanggapin si Jesus Christ, so makikipag-isa tayo ngayon kay Jesus. Isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. So once you receive salvation, kakalimutan mo na kung ano yung dati mong buhay. So mamumuhay ka na ngayon bilang kaisa ni Kristo. At pag namuhay ka ng kaisa ni Kristo, susundin mo yung kanyang mga commands. Susundin mo yung guidance at conviction ni Holy Spirit. Ano? So, yun pag nakareceive tayo ng salvation. Tayo'y imomold na bilang isang bagong tao. At pang-anim,
pag tayo nakareceive ng salvation, we are not slave anymore. Hindi na daw tayo alipin. Kasi di ba dati ang Israel, alipin yan ng Ehipto, alipin yan ng mga sumasakop sa kanila. Pero once we receive salvation, hindi na tayo alipin. In modern times kasi marami nang umaalipin sa atin ngayon. Pera, alak, mga yung mga wants mo, alipin tayo niyan kasi gustong-gusto natin yun eh. Minsan, ang isang bagay na pinaprioritize mo over God, yan ang umaalipin sa'yo. Pero kung pinaprioritize mo sa buhay mo is si God at si Jesus, then si God ang umaalipin sa'yo, which is good. Ito yung sabi sa mga taga-Roma chapter 8 verse 15 to 16. Sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. Ang espiritu ang patotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Amen? So, we are not slave anymore. Hindi na tayo slave ng mga bagay ng binanggit ko kanina, kundi tayo ay anak na ng Diyos. Amen? So, yan yung mga marireceive natin once na tayo ay makareceive ng salvation. So, what will your life long for kapag ikaw ay nakareceive na ng salvation? Ano na yung dapat mong gawin? Number 1, a hunger for studying the Bible. So once na makareceive ka na ng salvation, syempre, Christ-like nga eh. Paano ka magiging Christ-like kung hindi mo babasahin ang Biblia? Di ba doon nakasulat kung anong dapat mong gawin? Kaya lagi natin kayong ini-encourage na please, make your devotion kasi hindi naman lagi maituturo sa inyo lahat na nakasulat dyan sa Bible. Hindi nyo yan makukuha ng pag-attend lang ng Sunday service, prayer meeting, or mga mentoring. Kaya kailangan, pero hindi ko sinasabing wag kayong umattend doon. Dahil ang wisdom doon ay iba din. No? So, kailangan nating mag-devotion kasi nga, hindi kayang lahat ng nasa Bible is ituro sa inyo. Dahil napakakapal po niyan. At bawat single words dyan, sabi nga is pagbulay-bulayan. So, number 1, a hunger for studying the Bible. Sabi sa 1 Peter chapter 2 verse 2, gaya ng sanggol, kayo'y manabik sa dalisay na gatas na espiritual upang lumago kayo tungo sa kaligtasan. So, parang sa bagong anak na sanggol, na sabik sa gatas, kailangan ganun din daw tayo sa pagbabasa ng Biblia. Para tayo magkaroon ng kaligtasan. Number 2, a holy life. Sabi, magkakaroon tayo ng holy life. 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16, nais ng Diyos na sa pamamagitan ng inyong wastong pamumuhay ay mapatigil ninyo ang mga hangal sa kanilang kamangmangan. So sa pamamagitan ng pagsasabuhay natin ng mga salita ng Diyos, napipigilan daw natin ang mga hangal. Paano? Sila mismo ang napapahiya. Kung na-experience nyo na yun. Kasi nakikita nila yung mabuti mong gawa. Kaya sila na mismo yung napapahiya. At sa pamamagitan noon, nakikita nila yung testimony mo and makikita nila na effective yon. Kaya naman gagayahin nila yon. Mamuhay kayong katulad ng mga taong malaya. Subalit huwag ninyong gawing dahilan sa paggawa ng masama ang inyong kalayaan. So sabi ng Lord, mamuhay tayo ng malaya. Pero wag naman nagagawa tayo ng masama. Sa halip, mamuhay kayo bilang mga alipin ng Diyos. Yan sinabi ko kanina. Much better na maging alipin tayo ng Diyos kaysa maging alipin tayo ng ibang bagay. Bakit? Ang pagiging alipin ng Diyos ay mas nakakabuti sa atin. Bakit? Kaya gusto niya tayong maging alipin ay dahil para sundin natin ang kanyang mga commands para tayo ay magkaroon ng magandang buhay dito sa lupa. Amen? So number 3, love for the brethren. So, mahalin daw natin ang ating mga kapatid. 1 John chapter 3:14, nalalaman nating lumipat na tayo sa buhay mula sa kamatayan. Kasi tumanggap na tayo Sapagkat iniibig natin ang mga kapatid. Ang hindi umiibig ay nananatili sa kamatayan. So, ilang beses na natin naulit to.
Ang hindi umiibig sa kanyang kapatid ay nananatiling hindi tumanggap sa Diyos at nasa kasalanan results sa kamatayan. Amen. And number 4, witness continuously about Christ. So, kailangan pag tayo ay nakareceive na ng salvation, i-share din natin si Jesus Christ. Yan ang sabi sa okay, wait lang. Okay, atin ng ayan, yan ang sabi sa mga gawa, chapter 4, verse 20. Hindi maaaring di namin ipapahayag ang aming nakita at narinig. So, kailangan ipapahayag natin. Ano? Yung mga testimony natin. Kasi yan ang nagpapatotoo na totoo ang ating Diyos. Amen. So, yan. Ngayon, eto na. Paano tayo mag-i-start na mag-pray sa mga unsaved? So, before nyo sila ipag-pray, explain nyo muna sa kanila yung salvation, yung importance nito, bakit natin kailangan tanggapin, at kung ano yung benefits nito. Yung what will your life long for, saka nyo na yan i-explain sa kanila after nilang tumanggap. And before nyo sila patanggapin, lagi nyong itatanong sa kanila na tayo ay lagi nyo sasabihin sa kanila na tayo makasalanan, at tatanong nyo sa kanila kung sila ay naniniwala sa impyerno. Siyempre, kailangan nyo sabihin na totoo yon. At higit sa lahat, before anything else, kailangan muna is i-explain nyo sa kanila na mahal sila ng Diyos. So, sabihin nyo sa kanila yung John 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, ganito yung pinakamaganda sigurong explanation ng John 3:16 sa kanila. Para mas ma-express or maramdaman nila yung love of God is sabihin niyo sa kanila, ikaw ba, kaya mong isacrifice yung nag-iisa mong mahal na anak para sa mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan, para sa mga taong kumutya-kutya sa iyo, para sa mga taong hindi mo kilala? Syempre, di ba hindi? Yun ang sagot ng tao hindi ko kaya, or kaya mo bang isacrifice ang isang napaka-importanteng bagay para sa mga taong hindi mo kakilala at nanakit sa iyo? Pwedeng tanongin niyo sila, ano yung isang bagay na importante sa iyo? Pag sinabi na nila sa inyo, kaya mo ba yung isacrifice para sa mga taong nakagawa sa iyo ng kasalanan or sa mga taong hindi mo kilala? True that. Kasi ganyan yun ganyan yung ginawa ng ating Abba Father no? Kaya nauna dito yung yung pag-ibig bago ang salvation. Kasi ang gustong sabihin ng Lord is iparamdam muna sa atin yung walang hanggan niyang pag-ibig bago niya ibigay ang salvation. Kasi 'di ba nga, ang pag-ibig, yan ang punot dulo ng lahat. Pag-ibig. Pag nararamdaman mo na yung pag-ibig na yan, hindi na mahirap sa'yo para tanggapin ang ibang bagay. So, lagi nating explain sa kanya kung ano yung ginawa ni Kristo at ginawa ni Abba Father para tayo ay maligtas. Amen. So, pangalawa, sabi dito sa mga taga-Roma chapter 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo makasalanan pa. So, kahit nasasaktan natin si Lord dahil sa mga kasalanan natin, still, He sacrificed Jesus Christ para tayo ay maligtas. Ganyan niya tayo kamahal. Kahit we are not worthy of Him. So, ano pang sabi sa 1 John 4:19? Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, hindi pala tayo matututong magmahal kung hindi tayo unang minahal ng Panginoon. Lagi, explain to them kung gaano tayo kamahal ng Panginoon bago natin i-explain ang salvation. Amen? So, eto na. Paano tayo mag-conduct ng context for prayer? Kasi, okay lang naman kasi meron akong sample prayer dito. Pero wag naman sana na lagi sasauluhin lang natin yung sample prayer na yon. Kasi walang
walang ano yun, parang walang ano yun sa puso na pinapatanggap mo at higit sa lahat, isa Panginoon. Sa halip na maging channel of blessing ka, baka hindi. Kaya ituturo natin kung ano yung 4 na P na kailangan mong tandaan kapag ikaw ay magpapatanggap. Okay. Kapag magpapatanggap ka, ito'y base lang sa mga inaral natin kanina, tandaan mo yung paghingi ng tawad. So, ibig sabihin, ang context ng prayer mo, kailangan iikot sa paghingi ng tawad. Bakit? Sabi sa mga taga-Roma, chapter 3, verse 23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kalwalhatian ng Diyos. So, lahat tayo nagkasala. Sabi pa sa mga taga-Roma 3:10, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Kaya kailangan, ang unang prayer is paghingi ng tawad. Ano? Pangalawa, pagpapalinis. Yan. Paano magiging context ng prayer mo? Of course, linisin tayo sa banal na dugo ni Jesus. Ito po yan ang sinasabi sa 1 John chapter 1 verse 7 to 9. Ngunit kung namumuhay tayo sa liwanag gaya niya na nasa liwanag, si Jesus, tayo nagkakaisa at ang lahat ay ng ating kasalanan ay nalilinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So, kailangan lilinisin talaga siya ng blood of Jesus. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit kung ipinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito at lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya ay tapat at matuwid. So again, hihingi ng tawad at magpapalinis sa banal na dugo ni Jesus. At context number 3 ng iyong prayer ay ang pagtanggap. Siyempre, humingi ka na ng tawad, nagpalinis ka na sa blood of Jesus, syempre, pagtanggap naman kay Jesus ang sunod mong prayer. Sabi sa mga 1 Corinthians 15:3-4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Ayan, na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan tulad ng sinabi sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw tulad din ng sinabi sa kasulatan. Sabi sa John chapter 1 verse 12, subalit ang lahat ng tumanggap at sumasampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, context ng prayer ay, tinatanggap po kita, Panginoong Jesus, bilang aking Diyos at tagapagligtas. So, ganun ang context ng prayer natin. At higit sa lahat, number 4, pananampalataya, paniniwala. Ano? So, ano sabi dito sa Isaiah chapter 12 verse 2? Tunay na ang Diyos ang aking kaligtasan. Sa Kanya ako magtitiwala at hindi ako matatakot. Sapagkat ang Panginoong Yahweh ang aking kapangyarihan at kalakasan. Siya ang aking tagapagligtas. Sumasampalataya ako na ang Panginoong Jesus ay ang aking Diyos at tagapagligtas. So, ganun yung context ng prayer natin. Nasa sa inyo kung paano nyo siya gagawa ng context, pero iikot sa pananampalataya sa Panginoong Jesus bilang ating tagapagligtas. Ano pa? Dapat ang inyong pinatanggap ay maniniwalang siya ay ligtas na. Dahil sabi sa mga taga-Roma chapter 10 verse 13, dahil sinabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. Amen? So, ito yung sample ng prayer of salvation. So, pwede nyo yung basahin. Okay lang din naman kung yan yung context nyo, basta nasa sa puso nyo. Ano? Sabi dito, inaamin kong ako'y makasalanan at nangangailangan ng iyong patawad. Naniniwala akong namatay ka para sa aking mga kasalanan. Inaanyayahan kita ngayong pumasok sa aking puso at buhay. Nananalig ako sa iyo bilang aking tagapagligtas at nangangakong susunod sa iyo bilang Panginoon ng aking buhay. Ito, yung sumunod, ito yung assurance of salvation. Isulat mo po sa aklat ng buhay ang aking pangalan at huwag hayaang mabura. Amen. So, yan lang naman yung sample ng ating prayer. Lagi niyong tatandaan yung 4 na P, pag magpapatanggap. So, pwede ko kayong bigyan ng copy nito para naman dun sa mga Bible verse na pwede niyong gamitin pagka kayo ay magpapatanggap. Ano? So, yun lang naman for today's video. So, mabilis lang tayong magku-quiz dahil ng oras na din. So, bibigay ko ulit sa inyo itong kahoot.it
Again, sabay-sabay tayong pumasok sa link, ha? Para lahat ay makapag-quiz. Ayan, sinend ko na po sa Young Petal ang inyong iko-quiz. Ito ay exercise quiz lang para in preparation sa inyong exam ng tatay. Ano? So, lahat ba ay nasa link na? Ha?